Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At eto muli si Simply Talkies Vlog. Tayo ay magbibigay ng ating maiksing opinion, reaksyon at komento sa mga maiinit na political issues, no? At mga ibang kaganapan sa ating bansang Pilipinas, no? At oo nga pala, Happy Valentine's Day po sa lahat, no? Sa mga magsising irog diyan, enjoy your day, no? Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong NBI. Kasi meron pong paliwanag dyan si NBI Chief Santiago sa kanilang pagpa-file ng complaint against your VP Sara Pusit Duterte. At ganun din po, ano po ang paliwanag ng Pangulo dyan kung meron mang insinuation ang mga nakatira sa apartment B, yung Apate B, ng mga pabahay sa mga talipandas at mga bugok ng mga Duterte minions, no? Kung meron bang kinalaman ng Malacanang sa bagay na iyan, no? At ganoon din po, kumasa, no? Si NBI Chief Director Jaime Santiago sa hamon ni Panelo. Pero merong catch, ha? At eto nga po si presidential aspirant, si aspiring senator, si re-electionist Senator Tolentino ay meron pong suhisyon tungkol dyan sa impeachment ni Sara Pusit Duterte. Kasi po, very contested po yung Article 11, Section 3-4 ng article na yan na nagsasabing meron pong isang salita doon na dapat nang makialam ang Supreme Court. Ang dapat ang Supreme Court na ang mag-interpret kung ano ba ang dapat gawin sa word na yan. Dapat bang sundin yon ni Escudero o hindi? Tama ba ang paliwanag ng mga political expert tulad ng mga profesor ng politics sa school, ang dating framers ng Constitution, at dating mga Associate Justice ng Supreme Court? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga tumutulong sa paglago ng ating channel. May God bless us all. May God bless our country. May God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces from the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. At special shout out sa lahat ng ating OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at guro. Eto po, no, mga kababayan, may mga article po dito. Hindi na natin ipapakita sa inyo. Babanggitin na lang natin yung article title. Okay, sa GMA News, mga kababayan, ito po yung sinabi ni NBI Chief Jaime Santiago dito sa pagpapile nila ng complaint against your VP Sara Pusit Duterte. NBI Chief Santiago amid complaint versus Sara Duterte. No one is above the law. Yun po yun. Kahit na sino ka pa, sabi dito ni Jaime Santiago, kahit sino ka pa, kahit sino ka man, kung ikaw ay napatunayang may kasalanan base sa investigasyon at mga ebidensyang nakalap na ipresenta, ikaw ay pananagutin nila. Ha? Remember po, no one is above the law. Kung sinong nagbabiolate ng law, kahit sino ka pa, ay pananagutin ka namin. At ito pong kaso na ipinataw, isinampa namin labang kay Vice Presidente. That was not filed because she is a Vice President. That was filed because she committed a crime. Tama po yun. Irregardless of your status in life, irregardless of your position in life, irregardless of your position if you are in the government or in a private life, if the authorities, after a thorough investigation, find out na ikaw ay may kasalanan, kailangan mong managot. Kaya nga sabi, no one is above the law. Justice is for everybody. Justice should be fair. Walang kinikilingan. Walang nakapiring lang ang isang mata. Ang
yung balanse sa kamay ng Lady Justice ay dapat balance. Hindi yung isa mababa, yung isa mataas. Okay? So, hindi porket siya ay vice presidente, kailangan kasuhan siya. Hindi po. If because of the severity of the crime that she have committed. Ano po yun? Ay di ba yung binigay? Grave threat and sedition. No, nasa kamay na po yan ng DOJ, National Prosecutor Service. Okay? So ano pa ang sabi ni Santiago dito kung sila po ba ay na-impluwensyahan ng Malacanang? Ito po, sabi niya, wala pong nakakapagdikta sa amin. Ginampanan namin ang aming tungkulin at yung filing of cases ay product po yan ng pagpapalitan ng kuro-kuro ng opinyon ng 5 abogado. Idagdag ninyo na po ako. Kasalanan din ito ni Sara Pusit Duterte. She was invited several times to explain herself. Pero wala po No? Pinangalandakan niya, ako ang vice presidente. Pero wala ka namang immunity sa lawsuit, no? Tanga. Okay? Now, baka ang insinuation ng mga Duterte minions, yung mga bloggers nila, yung mga Duterte Duwag supporters, may kinalaman ang Malacanang. Ano po ang sabi diyan ni Lucas Bersamin, no? GMA News. Palace on MBI Raps versus BP Sara Duterte. We're going to let the process proceed. Hindi sila makikialam dyan. Yung kamay nila, ayaw nilang i-reach out longer. Their hands are tied. Let the process takes its course. Ito po sabi ni Lucas Bersamin. We are aware of that, but we are going to let the process proceed on its own because this is about a criminal investigation. Correct. The DOJ will have the fullest autonomy. You cannot give directions as far as these matters go. Tama po siya. Kaya, walang pakialam. Hindi nakikialam. Walang say ang Malacanang sa ginawa ng NBI. Pero alam nyo na, ang mga malilikot at maduduming pag-uutak ng mga nakatira sa Apartment B, ang pugad ng mga tanga at bobo ay may kinalaman ang Malacanang. Di po ba? Sabi pa ni Bersamin, this process will have to go through the full course if ever that matter is officially take cognizance of. Correct. Kasi nasa kamay na po ito ng DOJ. Okay? So, bahala na po kung maniniwala kayo sa naratiba ng mga Duterte Duwag supporter, mga Duterte Duwag bloggers, nasa sa inyo na po yan. Pero ako po, sa aking opinion, sa aking pananaw, wala pong kinalaman ang Malacanang dito. Okay? It is Sara Duterte's own doing. Gumawa siya ng sarili niyang multo and then panindigan niya yan. Harapin niya yan. Ano ba ang sabi niya sa pagpapail ng kaso ng NBI laban sa kanya? As expected. Expected naman pala niya. She knows that she made a mistake. Then, ano yan? Kailangan mong panagutan. Okay? Ano ang sabi ni Panelo dyan? Kay NBI Director nung pinelan ng kaso. Walang grave threat. Dapat si NBI Director ay bumalik sa school. Mag-repressure course. Ganun yung pang-aalipusta ni Panelo. Okay. Nung narinig yan ni NBI Chief Director, yun. Inquirer. NBI Chief to Panelo. Let's sit in with law students. Di ba? Kumagat sa hamon. Hinahamon mo ang isang Ilocano, akala mo uurungan ka niya. Kaya di ba nung sabi ko sa previous vlog ko, Panelo, abogado ka. Naging RTC judge ka ba? Naging prosecutor ka ba? Ano yung pagmamalaki mo sa isang dating naging RTC judge? Ngayon, isang NBI director. Ano ka, Panelo? Taga-sigaw ka lang ni Digong. Di ba? Akala mo naman uurungan ka ni NBI director. Ngayon, kaagatin mo ba yung hamon sa'yo? You and the NBI director will have to sit down with the law students. Kasi sabi mo
he needs to go back to school for refresher course because walang threat sa grade. O, di ba? Ano ang sabi dito ni Jaime Santiago? He called on lawyer Salvador Panelo, who served as presidential legal counsel during the Duterne's administration, to be his seatmate. Ay, mag-seatmate pa sila. And sit in with law students for a refresher session. Kasi ang sabi ni Panelo, ang yabang eh. Mag-refresher course ka muna. Di ba? Parang kala mo naman walang alam sa batas si NBI Director Jaime Santiago. Remember, RTC judge yan, former prosecutor. It was Santiago's way of getting back at Panelo, who earlier took a swipe at the NBI chief, suggesting that he go back to law school after the Bureau recommended the filing of charges against Sara Pusit Duterte for inciting to sedition and grave threats. Sabi ni NBI Director Santiago, maybe Attorney Panelo was just joking. Maybe we don't have to go back to law school. It's the start of the second semester and they will be teaching Book 2 of the Revised Penal Code. Oy, buti pa si Santiago, alam niya, oh. Eto pa, matindi mga kababayan. Maybe we can just sit in with the first year students so that he can understand the charges we filed were correct. Di ba? Manila Regional Trial Court, judge. Naging PMP siya, police, sharpshooter. Ikaw, Panelo, ano ka? Ano ka? Bunganga ka lang ni Digo. Tapos sasabihin mo, ang isang former Manila Regional Trial Court judge, sharpshooter na police, nako, baka utak din ni Santiago, sharpshooter din, di ba, Panelo? Biruin mo, inahamon ka niya. Kakagat ka ba? Baka hanggang daldal ka lang tulad ng mga amo mo, yung mga mananampal, yung mga manununtok ng muka. Baka hanggang doon lang, Panelo. Let's find out. Kung talagang matapang ka, Panelo, kagatin mo nga to. First year students daw, second semester na. Para malaman mo na tama yung final ni NBI Director Jaime Santiago, former Manila Regional Trial Court Judge. Si Panelo, dila ka lang ni Digong. Bunganga ka lang ni Digong, Panelo. Bakit ikaw ang nagbabat hurt? Ikaw ba ang pinailan ng kaso? Kung gusto mong mag-abogado kay Pusit, di labanan mo yung kinaso. Antayin mo yung magiging investigasyon ng ng DOJ. Di ba? Mokong-mokong ito Panelo, inahamon ka. Do you have the balls? Tayo natin mga kababayan. Now, punta naman tayo dito kay re-electionist senator na si Francis Tolentino. Francis Tolentino. Kasi meron po siyang suggestion. Naalala nyo, doon sa Article 11, Section 3-4 ng Accountability of Public Officials about the impeachment, ang sabi doon, the Senate shall proceed forthwith. Yung the word forthwith, dapat immediate without delay. Ayun po yung definition ng forthwith. Ngayon, nagkakagulo dyan si Pimentel, kung ano-ano yung sinabi niya, yung dalawang retired associate chief justice, and one of them is framers of the Constitution, si Adolf Ascuna, no? Tapos nandyan si Antonio Carpio at yung iba pang mga political ano ba tawag doon, yung mga guro sa school, Now, si Tolentino nagbigay po ng kanyang opinion. Anong sabi niya sa ABS-CBN? Tolentino, Supreme Court may need to rule on what forthwith means in impeachment cases, o dapat nang makialam ang Supreme Court. Kasi yan po lamang, ang korte lamang ang pwedeng mag-interpret at magsabi kung ano ang ibig sabihin ng nilalaman ng batas na yan. So dito, ang sinasabing word na tinutukoy natin kanina is forthwith. Ito po yan.
Senate Majority Leader Francis Tolentino said there may be legal question on the definition of forthwith raised before the Supreme Court in relation to impeachment. He was referring to the provision of the 1987 Constitution which states, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third, ito na, naipasa na, di ba? Nandun na sa Senado, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Pag na-forward na daw po sa Senado, dapat ang Senado, without delay, mag-proceed. Immediately proceed. Various opinions have been raised on the meaning of the word forthwith amid the impending impeachment trial against the Vice President Pusit Duterte. Ito ang sabi ni Tolentino. I respect the decision of the Senate President. Kasi ayaw niya eh. Di ba? Ang gusto niya, after na lang daw ng SONA ng Pangulo. As a lawyer also, I respect the comment of Senator Pimentel. Kasi si Pimentel, very vocal eh. True enough, the Constitution provides for the word forthwith. And forthwith means immediately shall act on it. Tama naman. Tolentino said he does not want to contradict Escudero out of respect for him and because of his position as majority leader. Yung salita siguro, let others analyze and decide the exact meaning of forthwith kung really immediately. Tama lang, dapat ibato mo sa Supreme Court kasi sila ang pwedeng mag-interpret na yan. Sila ang pwedeng mag-rule. If there is going to be a decision on forthwith, it has to come from Supreme Court, whether declaratory relief or mandamus. Pwede ba kami sa Senado i-compel sa mandamus? Hindi siguro kasi co-equal branch, but forthwith can be clarified. Tama naman. Nandiyan po kay Tolentino, ang dami na nating sinasabi, magkakaroon na ng animosity. Si Pimentel, saka si Escudero, pareho pong mga top-notcher bar examini. Sa makanik-kanik lang mga taon na nag-take sila ng bar exam, matatalino. Pero nagkakagulo sila sa salitang forthwith. Tama ba? Di ba? Dapat Supreme Court na lang ang magbigay ng desisyon. Ano ba ang dapat? Kasi itong mga framers ng Constitution, minadali yan eh. Hindi nila kinlarify maigi. Kaya nagkakatalo-talo tuloy. Tapos, in English pa. Very vague. Di ba sa pagmamadali nyong makakawa ng isang Constitution, ngayon, yung mga generation na hindi nyo naisip na kailangan pang pagtalunan ito. Di po ba? Pa-forthwith kayo. Ang dinig ko, puwit. Puwit ni Sara Duterte. Baka ang kanyang brown starfish yari din kay Peryong at Digong dahil kakasuhan siya. Di po ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.